Bueno, may buntag sa live das programa sa Timbangan sa Katarungan. Welcome sa itong tulumanon. Alang sa mga nagasubaybay sa itong programa, may galak kumustag maayong buntag ninyo diya. Diri sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, ug Mindanao, kumusta mo? O maayong buntag diya, may adlaw. Diri po sa California, maayong buntag diya o may gabi na ni Mr. and Mrs. Dioscoro Bago. Ang ato sa bigsoon na kanunay yun kinakatabang sa ato nga ministry diri sa Pilipinas, labi na po sa ato nga mga kursada. Ato sila pasalamatan bigsoon tungod sa ilang makanunayon nga pagsuporta sa atong tulmanon sa pagsangyaw sa mayong balita. O diha po sa lain nga mga lugar diha sa gawas sa nasod, may buntag, may hapon, may kadlaw, may udto, may gabi usab. Alang sa mga doon mga pangutana, taga-ata nagpagtagad karong kabuntagon o pasensya lagi sa atong mga live nga dili gyud magtultol tungod kay naapat na daghan igsoon nagisikaso. Og salamat nga murag na kumpleto na og ato nang bading kamutan igsoon nga matag buntag magka-live ni kita aron sab nga ato nga mga higala nga mga nagasubaybay dili sila iso mawala-wala sa ato igsoon nga programa. Matod pa ni Glenn Navarro, pulos binuang ang imong nakatunan. Pagsiguro, binuang ning tawag magwalay balaod si Ginoo. Kanang binuang ka ng mga tawag supakiro. O kanang mga tao bitawag magwalay nga supak sa Biblia. Kanang umanas Biblia mo na mga binuang. Pero sa akong giwali, Brother Glenn, di ka kitag binuang kay pulos ni na bersikulos Biblia. Gisultian ako unsa ang kamatuoran, unsa ang naas malang kasulatan. Muna hinoon, iyo man ang katungod, kinulima na ko, bisan paglukpon ba mo nagbasa kung live, di, ginam, katandong sa kong ego. Nga naman, ibalo naman kita. Nga basta na gani, maigo na sa mga bersikulo sa Biblia, maigo na sa mga doktrina, tingkag ng dalunggan magkaigsunan. Nga naman kay, lisod oy, mag-SDA mo, lisod oy. Mag-Adventista mo, petilisura, mag-7, di Adventist mo, petilisura na, kay di na mo mainom. Di na mo magubog-ubog, wala na sugal, wala na sigarilyo, wala na disco, mga mana. Muna yung krisda ninyo. Kaya kung ang SDA o matupan niya, Domingo pa ni, o di ba ka, mingon lang mo nga brad, Sabado mo simba, pero okay ba ka, mag-disco, manlugar, magubog-ubog, di, mana okay. Kaya mao man ang mga bisyuha ang impernuhonon. Klaro, magina. Kanang mga bisyo may gala, hubog-hubog, inom, sigarilyo, sugal, maunay gusto siyawa. Kaya aron nga daghan ang maimpirno. Muna pinakaklaro biya, kung matuot ang Biblia. Pero kung di ta matuot ang Biblia, ingon po ang Biblia, ingon po ba ng kasulatan sa Oseas 4 versikulo 6 nga, ang akong katawan ginalaglag kay nakulangan sa kaybalo. Nalimot sa kasuguan sa Dios. Mo nang malaglag ang tao, ngano man. Wala ka balo sa nas Biblia. Unya kon walihan nimo tinuod nga sa Biblia, mingon nga binuang. Kada kong di malas. Kanang imong lin binuang ni ako kay bisyoso man ka, sigarilyo, tingali so karol ka, mo na tingali magdisco ka. Mo nang binuang pero sa mga tao nga gusto gud maluwas, oy biyaan ng disco, inom, sigarilyo, sugal, oy. Kaya suldian ta mo, kung di mo muundang ang bisyuha ka ng sugal, sigarilyo, inom, disco, uban pang kahilayan sa kalibutan, musugot mo sa dili, impirno yun ang madulungan ninyo. Muna pinakaklaro. Nga naman, Biblia ng gasulti niya, Biblia ng mabasa niya. Mawit tayo ni Ingos Kristo sa Lucas 11:28. Mulahan tong tao nga naminaw o nagtuman sa akong gisulti. Ningon ang atong Ginoong Hesus, nga kung ang tao daw maminaw sa gisulti sa Ginoo, o mutuman sa gisulti sa Ginoo, tawgon siya og bulahan. Mao gani nga ang atong ginamahan nga sa langit, nagpadala sing bugtong anak. Usa may kondisyon, sa Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanang mutuon niya. Dili malaglag o dili may kinabuhing dayon. Sa ato ba kinahanglan nga atong sundon usa gisulti ni Kristo? Niya pangutana karon. Nagsulti ba si Kristo magubog-ubog ta?
Nagsulti ba Kristo nga manugal ta? Nagsulti ba Kristo nga kanang magdisko ta? O manigrilyo ta? Wala, oy. Wala. Mao na igsusulti at mao na mga bisyo hagod nga nakahimo sa tao karon nga di na makapangalagad si Ginoo. Nga naman tungod kay gipalabi ang kalibutan, kalipayan sa kalibutan. Wa na gani panahon pagsimba. Muna pinakatinuod mga kigsunan. Wala na panahon pagsimba. Nga naman kay gipalabi ang kalibutan. Kalipayan sa kalibutan. Mao na diha ang punto. Mao na nga ang Biblia god sakit. Sakit ang Biblia kay kamatuburan mo na pero magkatabang siya. Pero atong nanaon pag-ayo ba nga ang atong Ginoo si Kristo dili gusto nga malaglag ta, dili gusto nga maimpierno ta. Kaya matod pa sa 1 Timoteo 2:3-4, kahimutan sa pananaw sa Dios nga ang tanang tao mga luwas unta o may balos tinuod, may balos kamatuoran. Mao gini ang planos Ginoo. Pero kana nga planos Ginoo gyud kontrahan na siyawa. Sa Lucas 8:16 nga ang diha sa dapin sa dalan mao kadto mga tawo nga magkamati sa pulong si Ginoo nya mutungha ang yawa o sakmiton ang pulong nga nasa ang kasing-kasing aron dili siya mutuo o dili maluwas. Sa ato ba ang trabaho siyawa dili ka patuohon unsa as Biblia. Ang trabaho siyawa nga dili ka maluwas. Muna iyang trabaho karon. Unya 24 hours ko na 1 Pedro 5:8 matod pa sa Biblia, magbalinaon ka mo sa inyong huna-huna. Kaya ang inyong kaaway, sa masliyon, nga, dagang ulog, o naglibot-libot sa atong kaugalingon, aron makita, aron daghan ang iya matukob. No na ba kayo? Ang gibuhat sa yawa karon, kung di yun mo magbasag Biblia, dito mo kabalo. O di ba ni katiyo, Bigal? Kung ang tao dili mo basag Biblia, dili jud sila kahibalo sa plano siyawa o sa gusto siyawa. Di mo kabalo. O di sad mo kabalo kung unsa po'y ganahan nga buhat sa Ginoo kung di mo mabasag Biblia. Mao gina ang pinakatinuod. Watay hanaw. Kapag miingon tabanga. Ay brad, wala mo kumibawa na brad. Maluas ko kay inusinti man ko ana. O dili mo dagi inusinti so ang balang sulatan. Kung wala ka may ibalo karon laglag yapon. Ikaduha, mubalik ang Ginoo sa kalibutan kinahanglan ang tanang tao sa kalibutan masayod. Unsay kamatuoran. Mudawat mo sila og dili, ang importante nga masangyaw ang maayong balita. Mo ingon diha sa Mateo 24:14. Nga og kining maayong balita iwalis tibok kalibutan. Og unya moabot na ang katapusan. Muna nga kining gibuhat na to, sangyaw ta. Wala magpasabot nga kanang himuon ta mo na mong mga sabadista. Wala. Amo lang gisulti unsay doktrinas Dios. Kamo na bahala mo tuo bagdi. Ang importante nga nasayod mo nga mo na kontras Ginoo o mo sa naganahan siyawa. Nga di ka magkabalo, di ka ba sa Biblia? Mata morning malang ka na. Oo. Mabitaw nga ang Biblia gi-appeal sa Ginoo nga requirements sa mga tao nga maadtog langit. 1:5:39 yun diri. Kamo nagasusi sa balang kasulatan. Kaya kung nahuna man kamo nga pinaagin ini makabaton kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagpanghimatuod hitungod nako. Sa ato pa, ang Biblia magisunan gigamit ni Kristo nga kanang usa sa mga gikinahanglan nga atong basahon kung kita gusto maatog langit. O ang Biblia sa mausab na ang nagpanghimatuod kung kinsa si Kristo. Unsa gibuhat ni Kristo? Kaya matod para ba ni sa 1:26, bisan kinsa amo lagad sundan lang ko ninyo. Pato pa ni Kristo. Nagkaroon kang mga lagam na Ginoo. Wala may tao mo lagad og yawa. Kung dili ang tao ganahan mo lagad og Ginoo. Apan mo sugot ang sarili. Kung ang imong bisyo dili mabiyaan, palahubog ka, sigarilyo, sugarol ka, musugot kag sa dili, nagalagad ka siyawa. Mo rin pinakaklaro. Kung dili ka makabiya sa imong bisyo,
Una-una nga ang imong gialagaran dili na ang Ginoo, kun dili mauna ang yawa. Tungod kay kanang trabahoa, iya na siyawa. Mao man gani nga ang naglapas sa balaod, sa di pa mo padayon sa unahan. Ang naglapas sa balaod, sumalapas sa unuhan 3:10, ang nagpakasala, iya siyawa. Kana magisuunan mo ni bantayan. Nga sa ato pa kung ang tao magsigi o paglapas sa balaod, buti pasabot nga kanang tawa na iya na siyawa kung magsigi lapas sa balaod. Apan posible siguro nga adunay panahon dili ka iya siyawa. Sa usang paagi, kung dili ka mulapas sa balaod, di na kaya siyawa, yan na pagkas Ginoo. Kaya ang pagtuman sa balaod, ilhanan ka, ang katauhan tas Ginoo. Pitadaya 14 versikulo 12. Nga matod pa si Biblia magigsunan, nga ang katauhan sa Dios mo sila nga naglahutay pagtuman sa mga sugo sa Dios. Sa to ba ang katauhan sa Ginoo mo sila nga naglahutay pagtuman og sugo. Ang katauhan sa iyo mo sila nga naglahutay paglapas og balaod. Duha ra ka buok suon ng bantayanan. Kung nagtuman tag balaod katauhan tas Ginoo. Kung atong gilapas ang balaod, katauhan po tas yawa, mo ra gyud duha. Ang problema lang mauni, kung mamatay ta nga naas pagka manilapason sa balaod, diha ang problema. Kaya kung ang tao namatay sa pagka manilapason sa balaod, wa nagi panahon pas kaluwasan. Tungod kay ang kamatayon usa ka paagis pagsiras kaluwasan. Muna bantayanan mga kaigsunan. Apan samtang buhi pa ang tao, ang buti pasabot, kung buhi pa ang tao, siya, or abli pa ang kaluwasan. Nga naman, buhi pa siya. Ha? Buhi pa siya. Apan sa panahon nga mamatay ang tao, unya, sa diha nga matay na ang tao, sirado na ang kaluwasan, unya ang problema, kung namatay siya sa pagkamanilapason sa balaod, wala siya luna sa langit. Wala na sa langit nun siya. Dili mo na akong kaugalingon. Biblia mo na siya, Biblikal na siya. Mo nagiingon ako ba nga, kanang giwali nako mo nang matupaniklian na baro nga ako kuno gisulti poros binuang niya ginaigo mo siya binuang nimo kay tingali bisyoso ka sugarol ka palahubog ka sigaril hinabako ka mo nang binuang nimo. Pero kung sa uban nga mga tawo nga naminaw kung intelihente nga tawo kung mutuo lag Biblia magisunan walay makaingon nga ang giwali nako binuang na kung mutuo lag Biblia. Pero di mo to Biblia binuang gini nganuman kay di mo sa mutuo Biblia. Pero na nga kung di ganit ang mutumas Biblia o mutuo unsay naa sa Biblia, impierno kita paingon. Mo na pinakaklaro. Niya. Sa 2 Timoteo 3, versikulo 16, nagingon diha. Nga ang balaang kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios. Dato ba ang balaang kasulatan, ang Biblia gisulat na uban sa pagmando sa Ginoo. Ang pangutana sa may purpose. Aron ang tao paghatag og kaalam sa pagsabot sa kamatuoran. Paghatag og kaalam sa pagsabot sa kaluwasan ug pagtudlo unsaon pagbuhat og matarong. Pagsaway, pagtudlo o pagbadlo ang pagtulid. Muna rule sa balang kasulatan. Muna nga kung ang tao dili mo basa Biblia, walay hanaw sila. Muna nang miingon sila nga mahilabot magkanang obran. O, pag wala lagi imo diha, nagtuo sila nga sila gilabdan na to. Wala oy. Kung nagbasa ko Biblia magigsunan, wala kong mag-atake og mga relihiyon. Apan ang punto lang mao, naalay may igo nako sa akong wali, kung kana nga doktrina inyong gigamit nga wala itudlos Biblia. Muna usa diha nga guan sa example, buwali ko nga ang napulo ka sugo sundon gyud. Naka na may mga pundo karon nga dili mo tundog na pulo ka sugo. Na mga pundo karon nga nagwaling wala na napulo ka sugo, di maigo sila. Ano man? Kay ang Biblia nagsulti nga ang napulo ka sugo ipatuman sa tao. Tungod kay ang napulo ka sugo requirement siya paingos langit. Mismo si Kristo nagsulti na. Lucas 18:20 sa Bible nga Living Bible. Nangutana ang taong dato. Unsay buhatan ako pa ato ko sa makasulod ko sa langit. Ingon na Ginoo, unsa may gisulti sa napulo ka sugo? Ang tanawa. Unsa may giingon sa napulo ka sugo? Nga sa ato pa, ang buti pasabot na kung gusto ka mo atog langit, tumana itong napulo ka sugo. Na may uban mga tao may galang mo atog langit, pero dili mo ito magbalaod. Dili ka puta kasuod ya. Mo atog ganit tag langit, mutuman tag balaod sa Ginoo. Mutuman tag napulo ka sugo, mga atog tag langit.
Gawas ka kung ang atong tuyo imperno, kaya di ta manuman. Na mauna mga higala, na ako lang gilakbitan, ako lang gitaas o tubag ka ng gisulti ni Glenn Navarro. Kaya nagpataka na po na siya. Ato lang komentaryohan ba? Nga matod pa sa Zacarias 8:16, isulti ang tinuod nga to sa musika tao. Nagtuom ganing uban igsuon nga, kung musulti ko tinuod diri, nandaot na ko, wala oy. Wala. Kung maingon ko nga ang nagkaos ka ni Baboy sunugon sa katapos ang maadlaw, dili mo na daot. Nagpaybalo na siya. Oo. Nakaingon lang mga gidaot mo, giatake mo, tungkol na nangaon mo gud mo. Pero usa na ka-warning siya mga isunan. Nga dapat atong bantayan pag-ayo. Dapat atong hinumduman. Nga ang Biblia mo, badlong mo saway, umutudlo na to. Mo nang pagbasa na ko sa Biblia, ato na mga igo. Ato na mga igo. Example, Magahukom 34. Ayaw pag-inom, bisan unsa magkahubog ilim nun. Ayaw pagkaon o mahubang pagkaon. Nadili man ako. Sa Ginoo nga. Naampo ta na, mingon ang Katoliko. Ngano mamumba magana ko? Nganong atakihon mo nimong Katoliko? Nganong atakihon mo Pilipinista? Wala ko mga atake oy. Naigo lang mo sa bersikulo. Kay inyo manggitudlo ko. Wala man niyo itudlo nga dili mag-inom o maisog ilim nun. So maigo mo. Kung nagtuo mo nga pangatake siya, dili na pangatake oy. Naigo lang mo sa bersikulo. Una na ba yan na? Mo nag-iingon sa uban nga, nagwali ko din mga atake na sa, di gini pangatake. Ingna nga no, nagsulti lang ko usay na si Biblia. Makaingon lang mo pangatake, kaya naigo mo mo. Mo na diha, paingon ko, walay palahubog nga balangit. Kaysa man ang pudo ka maigo. Yan po na. Atake diya na. Nga kung ang tao magpadayon sa pagubog-ubog, inom, palahubog, sugal, dili balangit, dili man na atake. Apan na, kisa mga maigo. Ang maigo na Katoliko, Pilipinista. Muna yung mga igo ng bersikulo ha. Na natuo sila ng pangatake na. Dili na pangatake. Oy, tambag na, pahibaw na si Biblia. Nga dapat ang bantayan na to. Ayaw nga masabtan ko ninyo mag-iso na. Now, niya ito sa gitawag nga, duha ka klaseng kamatayon. Kaya nga na ito nisigutan tukoy nga nakikistorya ba nga. Ang ibutang kunos impierno, ang ibanlod sa impierno, espiritu daw, kanang dili kuno lawas, dili daw lawas, ang ibutang sa impierno. Mag-isyo na, inan yung pastada. Doha ka klaseng kamatayon, doha po ka pagkabanaw. Naa na sa Biblia mga iso. Sa ang unang kamatayon, muna atong nasunod nila ni Adan og ni Iba. Sa ilang paglapas sa balaod sa Ginoo. So malapas si Genesis 2:17. Ingon na Ginoo Adan og Iba, gitagaan tamos mga putas tanaman sa Eden pagkaon ninyo. Apan kanang sa kapunuan nga kahoy. Sa pag-ila, sa maayo og daotan ayo pagkaon laki kun mukaon matay mo. Akarong ila magisupak. So pagsupak nila, si Adan nakaabot mag 930. Usa na matay. Sa to pa, kung wala pa sila mukaon, wala tay kamatayon karon. Og ang atong nasunod ni Adan og ni Iba, dili ang ilang sala. Kung dili ang resulta sa ilang sala. Unsa man ang resulta sa ilang sala, mao ang kamatayon. Og mao na ang atong nasunod karon. Kamatayon. Apay namdumi, nga dili kitang tanan mga matay. Pag abot ni Kristo na nagibuhig nga maabdan. Apan klaro og tinuod gid og klaro gid og tataw nga sa mga edad nga 50 anyo sa 60 di na kita kaabot ang pabalas Ginoo. Posible ang ato sa mga apo o mo ni makaabot. Una ang magali mga buhi nila diri nas mga apo na to. Pero sa atong generation karon, edad ta 50, 40, 60, wala natin panahon na nga makaabot ang buhi pabalas Ginoo. Muna pinakita. Kadaghan pang walihanan, daghan pang dili pang balik Ginoo karong mga tuiga. Tinuod lang. Ingon mo nga nanagda mo ni mga dili oy. Kaya naatay batayanan. Nga usa mo balik ang Ginoo malukop usa pagwali ang tibuok kalibutan. Na wala pa ko ni malukop. Hapit na mahuman. Napangutan na pila pa na makatuig ka ama usa mahuman.
Kung maingon tayo igsuon nga naapay mga 15 kanason nga pagkabati sa pulong sa Ginoo nga pag maulihi, mao ni walihan karon. Na di pag ginama humad og mandaw katugturo katuig. Mao na nga ang atong nasunod mao ang resulta sa sala ni atong niara. Roma 5:12. Busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinagi sa katao. O ang kamatayon misulod pinagi sa sala. O nga tungod ni ana ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang tao. Sanglit ang tanang tao ng kasalaman. Sa ato pa, tungod sa sala, niya dalong iba, atong nasunod ang resulta nga mao ang kamatayon, apan wa tay labot silang sala. No, wala tay labot sa sala ni Adan og ni iba. Ilar to. Oh, ang atong nasunod ang ilang resulta sa ilang gibuhat nga mao ang sala o mao ang kamatayon. Mo na ito nasunod karon panahon na. Mo na nga sa Biblia, wala magtudlo ang Biblia nga ang batang gamay, ang puyang nga bata bunyagan, kaya na isala nga panulundon. Walay mabasa ang bersikulo nga naatay sala nga panulundon. Mo na pinagkatinuod mga galan. Kay individual siya. Ang sala na tanog ni iba ilar to. Ang sala po nato ato sa to. Ato ra po ni. O manigiingon sa Ezekiel 20. Ang tao nga magkasala kini mamatay. O ang amahan dili magpasaan sala sa anak. O ang anak dili magpasan sa amahan. Ang pagkamatarong sa matarong anak ra niya, o ang pagkadautan sa dautan anak ra po niya. Ang buti pasabot nga ang matag usa ka tawo adunay gihimong sala o kanang sala iya ra gina. Kung matarong siya iya ra po nang pagkamatarong. Kung dautan siya iya ra po nang pagkadautan. Buti pasabot nga ang kaluwasan individual. Oh. Mao ang ang Biblia migsunan nga hukman ta sumala sa atong kaugalingong binuhatan. Dili ta hukman sa binuhatan sa ubang tao. Dili ta hukman sa binuhatan sa tong asawa o mga anak. Dito, wala labot nila sa binuhatan. Kaya ang hukom ibase sa Ginoo, ang hukom na isuon nga hukman ta sumala sa atong kaugalingong gibuhat. Nakaron, kung nagbuhat ang dautan, hukman ta na. Una nga ang Biblia, wala magtudlo nga adunay pangadji. Nga ang tawa pangadjian para malangit siya. Wala na si Biblia. Doktrina na sa Roman Catholic. Mingon na ba sila nga, atake na po. Kisa ba nga tudloan ng pangadji nga kamurong po? Di ba? Wala gyud, dili gina atake. Nagsulti lagbi kay bisan pag di ko musulti. Nabalugid ang mga tao nga kanang pagpangadji doktrina lang sa Roman Catholic o sa Pilipinista. Wala na ilaing pundok nga nagtudlo anak nga patay pangadjian para malangit. Kundi duha ra ka pundok. Oh. Ang uban dares ana nga pundok 50,000 kapin ka mga reliyon or sikta wala magtudlo na og ang patay pangadjian tungod kay wala si Biblia lagi itudlo kay mismo gani ang mga apostoles wa jud ka basa nga gipangadjian nila ang nangamatay ano malangit sila wala oy kay nagtudlo sila nga ang kaluwasan individual. San Pablo gatudlo nga ang kaluwasan individual mo nagiingon sa Pilipos 2:12 palibasugin ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan. Usa palibasugan atong kaugalingong kaluwasan. Muna nga kung imo tagaan patagan ang balang kasulatan, walay teaching diha, walay doktrina diha nga ang patay pangadjian para malangit. Kung dili kana nga doktrina iya lang sa Roman Catholic o gisundog na sa Pilipinista. Oh. So, doktrina nila nga pangadjian ng tao. Apan sa Biblia magsunan wala itudlo nga ang patay pangadjian para malangit. Ang gitudlo diha nga ang hukom ibase sa atong kaugalingong binuhatan dili ibase sa buhat sa manabtan. Bisan pagpila pa kalibo ibayad nimo sa mga GI kanang manabtan. Bisan pagbayaran po na 5,000, 20,000, 10,000, dili na mo epekto nga maluwas siya. Kaya nga naman hukman ang tao sumala sa iyang binuhatan. Bantayan ko ng bersikulo ha. Juan 5:28-29. Ayaw mo katingala, ang takna nagsingabot na. Nga ang tanan nga naas mga lubong. Patay ha? Makabati sa tingog sa Dios. Ang tanan nga nagbuhat og maayo, sa buhi pa siya. Manggula nga binanaw ngadto sa kinabuhi. Ang tanan nga naghimog mangilad o dautan, sa buhi pa siya. Manggula nga binanaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Kung kana isuon nga pagkasulti sa Biblia, buti pasabot nga kung ang tao namatay sa pagkadautan, walay paglaom sa kaluwasan.
Nga naman, namatay sa pagkadaotan. Suway paglaom sa kaluwasan. Mao na nga di man nagpangaji. Mapatan ang giingon sa Salmo 49:8. Walay bisan kinsa kanila nga makahimo sa pagbawi sa igsuon, ni maghatag pagtumbas ang kinabuhi. Ang pagtubos kinabuhi bililhon man, pero pakyas gyapon. Pakyas gyapon. Tinaon maayo man ang mga jika tabangan ng malangit siya. Maayo man na trabaho kay liman ka na nga imong hangyoon ang Ginoo nga malangit aron malangit ang tao pinagas pangaji. Apa ni ko salmista David mapakyas na. Ngano nga pakyas man tungod kay ang kaluwasan lagi ang basihan ang atong kagalingong binuhatan. Di ang basihan. Bisan pagbayaran pa nimo nag usa ka milyon ang namatay. Pero ang namatay daotan, di gyud na malangit. Mo ni pila ka tinuod kung Biblia ang basihan. Pero ari ka sa Doktrina Katoliko ay malangit ko kay matod pa ni Amik ang tanan nga naas purgatorio siguro na ginang malangit. Usaon pagkasiguro wala may purgatorio. Usaon pagkasiguro nga wala mang itulo ang pagpangaji. Siguro unta na kung na ay mabasa nga Biblia nga purgatorio, siguro unta na nga na mabasa nga pangajian para malangit, siguro unta wala may mabasa. Usaon pagkasiguro ana. Pusoy na oy. Pusoy na sa tinuod lang. Doktrina igsuon ang patay pangajian para malangit, pusoy na siya. Kaya nga naman dili tinuod. Kay walay usa ka apostol na nagpractice anang buhata. Kadaghan sa nangamatay sa anong panahon sa mga apostolis, wa gi apostol nga nag-ingon nga mga jita para malangit ni siya. Wala ito doon. Mismo gani si Kristo. Wala. Mo na igsuon ang usa diha. Dili di siya pandaot kundi pagbaybaw ra gina. Naar ko ninyo. Nga naay si Biblia na pangaji pero gisaway ni Kristo. Wala itudlo ang pagpangaji nga mabasa sa Biblia, wala itudlo kundi gisaway ni Kristo. Asa mabasa? Mateo 24:14. Alaot kamo iskribag pangaparisyo mga maot. Inyong gisubat ang kwartas babaeng balo. Aron sa pagtabon-tabon ini, naghimo lang mugtag-as nga mga pangaji. Og busa inyo ra mihaguman ang labi pa kabugat nga hukom sa silot. Na, naliman ka na. O sa ingos Ginoo, ang tanang nangaji may agom sa labi kabugat nga hukom sa silot. Nabasa na sa Biblia magigsuunan nga ang pagpangaji gisaway ni Kristo. Apan napangutan nga anong gitudlo man nila hinuon. Gitudlo man nga makaluwas og tao. Gitudlo man nga makaluwas sa tao nga makadaas sa langit. Nga ang pangaji gisaway ni Kristo ang nagbuhat ana maghiagom sa usa ka mangilad pa nga mga hukom o silot, pero ang gisulti ni Kristo gibali o gitudlo na hinuon nga malangit ang tao kun pangadsian. Magigsuunan kun ato nang ganing balihon ang sultis Dios. Musugot ang sa dili, impirno kita kun balihon ato. Ayaw baliha ang gisultis Ginoo. Sama nagiingon diha nga ang baboy hugaw dili pakaon. Ila man ang balihon. Usaon pagbali, hilo na gipakaon na, gibali na pud. Gibali. Usa ingos Ginoo. Ang adlaw Sabado mauni ang adlaw ikapahulay balaan nga adlaw. Gibali gipulihan na pud. Wala baliha, gipulihan lang. Gihimo lang Domingo nila. Imbis ka Sabado ang napulo ka sugo, gipulihang Domingo. Gipunan pagpista ang gilihi. Sa ato pa, ang pulong sa Ginoo ilang gikuhaan, ilang gidugangan, ilang giilisan o gipunan. Pulong das Ginoo. Muna may gala ang usa diha nga dapat atong bantayan ang pagayon. May batan-aw din ni Brother Richard Baden-Velarde. Asa na magkaroon napagkas usamis o napagkas di balik na sa gawas nasun. Okay ba dayon ta? So ang unang kamatayon mao ni ang atong nasunod. Nila nadan og iba. Sa ato pa kun ang tao mamatay karon. Tingno ta. Kun ang tao mamatay karon, una nang kamatayon. Kung dautan siya, naapay paabuton niyang ikaduhang kamatayon. Kung matarong siya, awa na'y paabuton nga ikaduhang kamatayon.
Tungod kay ang ikaduhang kamatayon alang lang ni sa mga taong daotan. Nya karon, kung naay unang kamatayon, napoy ikaduhang kamatayon. Apa na pangutana, asa man napita ang ikaduhang kamatayon? Pinadaig 21 bersikulo 8. Alang sa mga talawan, sa mga dili matinuohon, sa mga malaway, sa mga lumayan, sa mga nagsimbag Dios, sa mga bakakon, ang ilang bayan maong ang pagiadto sa linaw nga kalayog asupre nga nagadilaab nga mao ang ikaduhang kamatayon. Sa ato pa adunay ikaduhang kamatayon. Asa ni mahitabo sa impierno siya. So, primero, kung daotan namatay, pagkamatay niya, unang kamatayon. Patyan pag-usob dito sa ikaduhang kamatayon sa impierno na. Karon kay patyon man. So, dili di ay pwede nga ang namatay mo dito sa impierno. Kay patay naman to. Banhawon pa siya pag-una. Usab. Banhawon usa siya. Usa siya ito sa impierno. Anya, taya. Pagbalik sa Ginoo, adunay mabanhaw. Kinsa ang mabanhaw, mga tao matarong. Unang Tesalonica 4:16. Kay ang Ginoo magidoon niya ang manaog gikan sa langit. Ido man og singgit sa pagsugos, tawag sa puno sa manulunda og sa mga punuan, og sa trumpeta sa Dios. Og unya ang nangamatay din ni Kristo mo nagbangon. Nato pa, pagbalik sa Ginoo may pagkabanhaw. Ang banhawon pag-una ang tanang matarong nga nangamatay. Og naay dili mabanhaw. Pagbalik sa Ginoo. Kinsa man ni sila, mao ni sila ang mga daotan nga nangamatay. Wala sila labot sa pagkabanhaw pag-abot ni Kristo. Kaya ang banhaw ni Kristo kadto rang matarong nga namatay. Now, kaya di man mabanhaw sila, dus am sila mabanhaw. Pinalig 20 bersikulo 5. Og bahin pa sa uban pang nangamatay, mabuhi lamang sila kung matapos na ang sa kalibog katuig. Sa ato pa adunay tagal nga ang daotan mabanhaw kung mahuman ang 1,000 years. Pagkahuman sa usa ka libo ka tuig, banhawon sa Ginoo ang tanang daotan nga nangamatay. Nga may lawas nga kumpleto. Dili ingon nga lawas nga dili kumpleto. Kung sa pagkamatay kumpleto ka, pagbanhawon nimo kumpleto sa ka. Bisan pagdaotan ka, may pagkabanhaw. Ang purpose sa pagkabanhaw sa mga daotan, tungod kanay impierno. Kay ang impiernohon, mga buhi ni nga mga daotan, itambog sa impierno. Munang pitig sa kita kayo. Tanawara ko ng Mateo 3:31-32. Ang manulunda magapagawas ng inarian o hakuton, ipagawas ang mga tao nga naghimog daotan og mga tao nga nakaangin sa pagpakasala. Og sila itambog nga tos linaw kalayo og asupre o linaw kalayo nga ang mga tao managpanghilak og mukagot ang ilang ngipon sa grabing kasakit. So ito baklaro ang bersikulo magigsunan. Nga ang ibutang sa impierno may lawas, kumplito o may kinabuhi. Nga naman, musinggit gud, musinggit muhilak sa grabing kasakit. Ayaw magtuuan na nga ang butang sa impierno espirito. Walay espirito nga maimpierno. Kung dili ang ibutang sa impierno, kumplito nga lawas. Tungod kay banhawon sa Ginoo ang tanang daotan nga nangamatay. Unya ay ha pa sila ibutang sa impierno. Kana mo na nasibliya. So, ang punto lang karon wala pa na impierno karon. Panahon na. Ang nangamatay karon ng mga daotan gikan sa una hantod karon panahon nga nangamatay. Hantod sa pag-abot sa Ginoo, mga daotan sila. Wala pa sila mga adtog impierno. Kay walay mo adtog impierno nga patay. Patay naman to. Unya ang teaching ra ba sa kanang Roman Catholic at langan lang kay ilang magina. Ang ilang teaching kung ang daotan na matay dito sa impierno. Kung ang matarong nga matay dito sa langit. Bakak na di na tinuod. Kay ang daotan nga namatay dili di siya matog impierno. Ngano di man matog impierno? Kay ang muadtog impierno banahon sa siya. Sunod,
dili po ni makatog impierno, kay wala pa sa impierno. Unsaon pag-atos patay sa impierno, wala pa impierno. Oh, asa manabit ang impierno? Ang Biblia, klaro, nagsulti na to. Ang impierno mao ang lugar nga diin ang mga daotan sunugon sa Ginoo. Sunugon sa Ginoo, mo na diya ang mo na impierno. Yan pangutana karon, asa man dapat sinuga ang mga daotan diay? Tanawa ra ko ng 2 Pedro 3:7. Ang langit ug yuta nga karon nagalungtad gitagana alang sa kalayo para laglagon ang mga taong daotan. Asa man dapat naron? Kining kalibutan nga atong gipuy-an mao ni siya ang sunugon dinhi ra ang impierno. Wala pa impierno karon panahon na mo nang ang teaching nga mingon nga hala daotan namatay impierno na to. Wala pa to. Wala pa impierno kay ngano man ang atong kalibutan wa pa musiga. So Punias 1:18 sige ingon diha. Ang salapi ug bulawan dili makaluwas sa adlaw sa kasuko sa Dios. Ang tibuok kalibutan lamyon sa kalayo, tapuson ang tanang nagpuyo siyuta. Kinsa man ning tanan, mao ni ang tanang daotan. Dinhira sunugon sa atong gipuy ang kalibutan. Mao man gani nga ang tanang matarong kuhaon si Ginoo, tad-on sa langit para inig sunog dining mga taong daotan sa kalibutan, dili ma tuwa sa langit ang matarong. Usa na magigsunan. So, ang daotan, mabanhaw na siya, o kausa, mamatay kaduha. No na ha? Ang daotan, mabanhaw o kausa, mamatay kaduha. Kung matarong siya, mabanhaw siya kausa, mamatay siya kausa, mabanhaw po siya kausa, wala na ikaduhang kamatayon. Kung matarong siya. Pero kung daotan siya, mabanhaw kausa, mamatay kaduha. Na kining unang kamatayon bisan pagdaotan ang tao, adunay daotan nga mamatay way sakit. Sama nang daotan nga pang uromon, sama nang daotan nga pang atakihon kasing-kasing, kung sa panang uban nga mga namatyan nila nga wa gi sakit, pero mga daotan sila. Dabi karon nga may impierno. Dito sa impierno igsoon. Dito nag-iisip lang mukagot ang ngipon ug muhilak sa grabeng kasakit. Mao na ang may tabo. Ang matutong usa ka tawo ang istorya. Matod pa niya kung wala pa kuno impierno di sa mga lagad oy. Nangutana ko niya unsa may rason brad. Unsa may rason na kung wala impierno dili ka mga lagad matod pa niya ang iyang rason biya na may punto pud siya. Unsa ingon niya? Mao ra man gihapon brad. Kung mga lagad ko mamatay magapon ko. Ang matarong matay mga po, parehas namin tabdara. Oh. Naaman ko ni matarong kung mamatay nga mag-antos sa sakit. Nasa matarong nga matay nga mga banggaan. Na matarong nga matay nga gipang kanser. Ang daotan po namatay gipang kanser, gipang atake. Ang kamatayon daw sa matarong og daotan og ang ilang sitwasyon managsamara. Tinuod mo sab. Kaya ang matarong or ang matarong dili man exempted sa kamatayon. Ang matarong dili exempted sa balatian. Ang kamatayon dili exempted sa disgrasya. Ang daotan po mao gyapon. Ug mato pa niya, parehas sa badoy. Pero naa mo impierno brad, mato pa niya. Tungod ning impierno mauna nga mga lagad jud ko. Kay naa mo impierno. Kay sa impierno didto ang pinakasakit nga dangatan sa tao kung dili sa mga lagad sa Ginoo. Nasa punto magsunod, nasa punto. Nakaron, ang matarong nga nabanhaw or ang matarong nga namatay, nagabilin sa yuta hantod karon. Makaadto nag langit kung balik ng Ginoo. Kay kuhaon man ang tanang matarong. Gawas atong mga matarong nga gikuwas Ginoo si Moises, si Elias, o si Enoch. Okay to sila, gigipagkuha mas Ginoo. Pero kini karong mga panahon nga nangamatay ang matarong, naa pa ni siyuta, maghulat pa na sila. Kung mabalik na ang Ginoo magigsunod. Maupita na uban ng mga reliyon, sama na sa Siniuba, sa Suga 70, dili mga tuglangit, kay magkabasa po sa Juan 3:13, nga wala ako ni makasakas langit. Sakto ba yun na?
walay tao nga magasakas langit. Kaya di tinuod, insakto mo na. Na kung iibor ang gusto mo atong langit, di ka man kanto dito. Mo manggani nga maghuwat tas Ginoong mubalik para kuhaon ta. Sa ingon sa Ginoo, maghulat man ako kay kuhaon tara mo, balikan tara mo. Unya, sa ipon itong bersikulo, kung wala tao magkaatong langit, wala tao magasaka, sakto mo to. Kung imong gusto mo saka, o di kakahimo na. Mo na ang adunisan nga maghulat kita. Diba? Usa, ta magkaatong langit, kung matarong ta. Mo na ang alang sa itong isuon nga pagtuon karong nga buntagon. Ako lang ginakbitan, pagtubag ang mga isyo. Pagtubag sa mga pangutana. Okay, ning doha ka kamatayon. Mag-igsunan. Alang lang ni sa mga taong daotan. Dili ni alang sa taong matarong. Ang makaambit sa unang kamatayon, ikaduhang kamatayon, mao ang mga daotan ng mga tao. O ang ikaduhang kamatayon, adto na sa impyerno. Ayaw pagtuo sa doktrina nga ang tao nga namatay o ang tao nga may impyerno, dili umatay, patay, oy. Mahimong abo. Kaya na mag-teaching nila nga ang impyerno, ang mga tao sa impyerno maglangoy-langoy hangtod sa langturan, di gimamatay. Ayaw gimugtuo anak kay dili tinuod. Malakias 4 bersikulo 1, ang adlaw sa Ginoo moabot nga magasunog daw hudno ang tanang palabilabihon, ang nagabuhat og daotan, mga himong tuod sa balili nga dili magbilin kanila bisan gamot ni sanga. Masunog sila, 3, og pagkatamaka ninyo ang mga daotan kay sila mahimong abo. Mahimong abo ang daotan. Ang yawa mahimong abo. Dito sa impyerno. Kana Biblia na mga igsoon. Mao na nga alang sa atong mga viewers kung Adventista mo, ang atong live ato lang i-share. Nganuman, aron daghan ang masayon. Atong tabangan ang buhat sa Ginoo pinagi sa pagpahat sa atong wali, sa atong mga higala, mga amigo, aron sa mga daghan ang masayon sa kamatuoran. Mag-ampot sa pagtapos. Minahal nga Diyos nga ikaw sa mga langit, salamat din ang kabuntagon. Salamat Ama sa panahon. Nagkahamag kami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Panalingin niya ang mga tao, katawang nga minyo ng tanaw, nga masabtan ang tinudok ng kamatuoran para sa imong pagbalik ng kabatuan kumis kinabuhi wala katapusan. Pasaylo kami sa mga sala. Among isalig pinaagil lamang sa imbugtong anak nga among unuluwasan. Bonus ang alas dibangan sa katurungan ako si Brother John de la Piñam kaninyong ang pagbutyag sa kamatuoran sa kaluwasan. Apan ang batipig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Salamat ng buntag. God bless you, bye-bye. Bersikulo lang, walang personalan.